Biglang kinalabit ng hitman ang gatilyo. Tinatangkang barilin ng dumaraang mayamang babae. Ngunit sa mismong sandaling yun, ay nasaksihan ito ng isang dating sundalong nagtitinda sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng panganib, kumilos ang lalaki na parang kidlat. Agad siyang sumugod. At naisaba ang mayamang babae sa oras. Nang makita ng hitman, na nabigo ang plano niya, hindi siya nagatubiling. Pumutok ng pangalawang putok, ngunit agad-agad. Gamit ang matinding instinct, nahuli ng lalaki ang bala. Gamit lamang ang dalawang daliri, at walang pag-atubili, ibinalik niya ito sa kalaban. Ang kanyang kilos na mabilis at maayos, ay agad na nagpaibig sa mayamang babae. Sa sobrang kilig niya, pati pangalan ng magiging anak nila, ay naiisip na niya. Biglang lumitaw pangis ang mamamatay tao. Nang makita ito ng lalaki, mabilis siyang tumadyak at pinaikot ang mga bato sa lupa. Pagkatapos ay kumilos ang kanyang kamay, at lumipad ang bato na parang bala. Hindi inaasahan na ang huling putok ng mamamatay tao ay tumama sa hita ng babaeng mayaman. Buti na lang at di tinamaan ng vital organs. Kung hindi, baka namatay siya sa lugar. Pagkatapos nito, binitbit siya ng lalaki papasok sa kotse at sinimulan siyang gamutin. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas at tinapat ang sugat ang hita ng babae. Nang makita ito ng babae, biglang may alaala na sumagi sa kanyang isipan. Ang lalaking nagligtas sa kanya ngayon ay siya palang taong. Iniwan siyang buntis na higit 10 taon na ang nakaraan at bigla na lang naglaho. Habang ginagamit ng lalaki ang kanyang lakas, tuluyang gumaling ang sugat ng babae. Lubos ang pagkagulat niya nang makitang ayos na ang kanyang katawan. Tumalikod na ang lalaki. Sandali, hindi ka pwedeng umalis. Hoy, miss, niligtas lang kita. Huwag mo kong baliterin. Hindi niya ako nakilala ang walang hiya kong ex. Pero naalala ko ang kanyang kakaibang kakayahan. Kaya agad akong nakiusap. Nailigtas ang anak kong matagal ng koma. Hindi alam ng lalaki na ang batang naisipagamot ng babae ay ang sarili niyang anak. 3 taon na ang nakalipas. Nagkasakit ng malubha ang bata at simula noon ay hindi niya nagising. Naghanap ng mga sikat na doktor ang babae. Ngunit wala isa ang nakarasolba. Naalala niya ang kakaibang galing ng lalaki. Kaya nakiusap siya. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Basta pumayag ang tulungan siya. Ano man ang ipagawa mo, handa akong gawin. Pero hindi naman tayo magkakilala. Hindi magkakilala. Ang hayop na yan ang samayan sa akin noon. Ngayon may sakit na ang anak niya. Ni hindi man lang niya ako naalala. Bakit umiiyak ka pa? Huwag kang umiyak. Pag nakita tayo ng iba, akala nila inaapit kita. Tutulungan mo ba ang anak ko o hindi? Oo, tutulungan ko. Pero na, buti naman at may konsensya ka pa. Kasabay nito, ang ama ng babaeng mayaman ay kumukonsulta sa manggagamot tungkol sa apo. Ngunit sinabi ng manggagamot na sa dami ng taon niya sa medisina, hindi pa siya nakakita ng ganitong sakit. Sa ngayon, ang tanging makakapagpagaling sa bata ay ang tinatawag nilang Dragon Master. Ngunit ang Dragon Master ay napakahiwaga. Kahit sandaling makita siya, ay halos imposible para sa karaniwang tao. Kakasabi pa lang, dumating na ang babaeng mayaman kasama ang lalaki. Nang makita ito ng ama niya, galit na galit siya dahil ang dinala ay isa lang uman ang manggagawang bukid. Agad niyang sinigawan ng anak, ngunit nagmamadaling ipinaliwanag ng babae na ang lalaki ay hindi manggagawa, kundi isang manggagamot na inimbitahan niya para gamutin ang anak niya. Ngunit bago pa siya matapos, pumasok siyang Master Chi. Buhay ka pa pala. Hindi ko rin inaasahan na mabubuhay pa ako. Yun pala, siyang Master Chi ay may masamang balak. Gusto niyang pakasalan ang anak ng babae. Pero ayaw talaga pumayag ng babaeng mayaman. Kaya't nagpadala siya ng mamamatay tao para ipapatay siya. Ngunit nabigo ang plano at nailigtas siya ng lalaki. Nang mabaygo sa unang plano, agad gumawa ng bagong ngiti siyang Master Chi. Sinabi niyang nagkaproblema sa pondo ang Shen Group at kung nais nilang malampasan ang krisis, kailangan ng tulong ng pamilya Chi. Kaya gusto niyang gamitin ito bilang kapalit para mapakasalan ng anak niya. Pero agad siyang tinanggihan ng babaeng negosyante at sinabing nakahanap na siya ng isang manggagamot na kayang iligtas ang anak niya. Nang makita ito niyang Master Chi, agad niyang binalaan ng lalaki na huwag makialam. Kung hindi, pagsisisihan niya ipinanganak siya sa mundong ito. Ngunit tumugon ng lalaki na may buong panghamak at sinabing bumalik ka kung saan ka galing. Dahil sa pagiging matapang ng lalaki, ipinatawag agad niyang Master Chi ang mga tauhan niya at iniutos na baliin ang binti ng lalaki. Sino maglalakas loob na saktan siya? Nang makita niyang pinoprotektahan ng babaeng negosyante ang lalaki, muling nagbanta siyang Master Chi. Gusto mo bang gumaling ang anak mo? Sinabi niya na ang sakit ng babae ay tanging Emperor of Medicine mula sa Japan lang ang kayang gumamot. Matapos
habol sa likod ng babae. Ikaw man lang ang may konting tapang. Ikaw ay inutil. Ni hindi mo matalo ang isang trabador. Pagkatapos pagalitan ng tauhan niya si Ginoong Chi, hindi pa rin niya maintindihan ang sitwasyon. Galit na galit siyang nagsabi na kahit matalo siya ng lalaki, hindi pa rin ito kayang iligtas ang babae. Maliban na lang kung pumayag ang babaeng mayaman na ipakasal ang anak niya. Kung hindi, huwag umasa na tutulungan pa siya. Pagkarinig noon, muling nataranta ang babaeng mayaman. Nang makita ito ng lalaki, agad niya siyang pinakalma. Mother, gising na ang anak mo. Isang simpleng ilusyon lang ito. Tingnan niyo ang sarili niyo.